Ang unang ginang ng lungsod ng New York ay napaplanong bumisita sa kanyang pamilya sa Syria at Lebanon, dalawang bansa na nasa listahan ng State Department na hindi dapat puntahan. At maaari niyang isama ang mga pulis ng NYPD sa kanyang biyahe. Tama yon. Si Rama Duwaji, asawa ni Mayor Zohran Mamdani, iniulat na humiling ng security detail na pinundohan ng buwis ng mga mamamayan para sa biyahe na inaasahang magsisimula sa Setyembre 20. Ngunit may malaking pagkatalo na kung talagang sasama ang mga pulis na iyon. Sabi ng opisina ng alkalde, inirekomenda ng NYPD ang proteksyon. Sabi naman ng NYPD, hindi pupunta ang kanilang mga pulis doon para sa isang biyahe na hindi opisyal na gawain ng lungsod. Sino na ba ang may huling desisyon at sino ang mababayad para dito higit sa lahat? Ngayon, makakasama natin mula sa New York upang talakayan ang mga legal at seguridad na tanong tungkol sa biyahe na ito, si Gerard Filitti, tagapayo o senior na tagapayo, pasensya na sa Lawfare Project. Kaya, Gerard, maari bang legal na magpadala ang alkalde ng mga pulis ng NYPD para bantayan ang kanyang asawa sa isang pribadong biyahe sa ibang bansa, lalo na sa mga bansang may babala na huwag bumiyahe roon? Sa totoo lang, yun ang irony dito. Sinasabi ng State Department na walang ligtas na bahagi ng Syria at hinihikayat ang mga Amerikano na huwag maglakbay doon. Pero gusto ng City Hall na magpadala ng security detail para sa isang pribadong tao. At tandaan na palaging sinasabi ni Alkalde Mamdani na ang kanyang asawa ay isang pribadong tao na inilalagay sa panganib ng walang kaugnayan sa anumang opisyal na gawain ng lungsod. Iyan ang sukdulan ng pagiging entitled. At ang ambiguso dito ay hindi lang ang kaligtasan niya, kundi pati na rin ang kaligtasan ng mga pulis ng NYPD na walang kapangyarihang mga aresto at maaring hindi papayag ang magdala ng baril sa Syria. Kaya hindi malinaw kung bakit niya ginagawa ito ngayon, lalo na't marami na siyang naging biyahe ngayong tag-init na wala namang kasamang security detail. Kung ito ay isang personal na biyahe ng pamilya na siyang lumalabas basta mga ulat tungkol dito, dapat bang sagutin ng mga nagbabayad ng buwis sa New York ang gastos para sa ganitong uri ng security detail? Sa totoo lang, naging issue na ito ng etika noong administrasyon ni De Blasio at ang naging konklusyon ay may karapatan ng alkalde at ang kanyang pamilya sa proteksyon ng pulisya. Isa itong tungkulin ng lungsod, kaya ang kanilang mga sweldo at overtime ay sagot ng lungsod ng mga nagbabayad ng buwis sa New York City. Gayunpaman, ang mismong biyahe ay hindi sasagutin dahil gaya ng kinilala ni Mayor Mamdani, wala namang opisyal na gawain ng lungsod na kanyang ginagawa, kaya hati ang gastos dito. Kawili-wili, sabi ng NYPD, hindi pupunta ang mga pulis dahil hindi ito opisyal na gawain ng lungsod. Kung magpapatuloy ang hindi pagkakasundo ng opisina ng alkalde at ng NYPD tungkol dito, ano ang mangyayari? Sino talaga ang may kapangyarihang gumawa ng pinal na desisyon? Magandang tanong yan. Sa tingin ko, sa huli, ang NYPD pa rin ang magpapasya dahil hindi nila maaaring ipadala ang kanilang mga pulis sa panganib kung hindi sila kusang magboluntaryo para roon. Nag-sign up ka para protektahan ang lungsod ng New York, hindi para protektahan ang isang tao sa isang conflict zone kung saan sinasabi ng State Department na hindi ligtas pumunta roon. At sa tingin ko, kung ipipilit ni Mayor Mamdani ang punto, lalo lang lalaki ang hidwaan sa pagitan niya at ng New York Police Department kaysa sa dati ng umiiral. Siyempre, alam mo, napaka-interesante talaga ng kwentong ito. Maaari mong sabihin na magiging kapanapanabik, panuurin kung paano ito mangyayari. Paparating na ang biyahe. Mayroon pang hindi bababa sa isang buwan bago siya tuluyang umalis. Kaya baka maimbitahan ka ulit namin para malaman kung ano ang susunod na mangyayari dito. Siyempre.